Mga kababayan, ang National Energy Emergency ay para ba kanino? Sa inilabas po na kautusan ng administrasyon ni Bongbong Marcos hinggil sa National Energy Emergency, malinaw po ang direksyon nito. Hindi nito layong pigilan ang walang tigil at walang humpay at pagsirit ng presyo po ng langis. Kundi ang sentro po ng kanitong polisiya ay tiyakin ang tuloy-tuloy na supply, hindi para sa kapakanan nating mga mamamayan, kundi para masiguradong may patuloy na kikitain ang malalaking kumpanya ng langis. Sa unang tingin po natin mga kababayan, parang makatwiran ang pagtuon sa supply. Pero sa konteksto ng patuloy pong pagmamahal ng mga bilihin, malinaw na kulang na kulang, at sa katunayan, mapanlinlang ang ganito pong hakbang. Dahil ano po ang silbi ng sapat na supply kung hindi naman ito abot kaya ng mga mamamayan at lumolobo pataas ng pataas ang presyo ng langis? Para kanino ang seguridad? Kung ang mga mamamayan ay patuloy pong nalulunod sa mataas na presyo. Dito po pumapasok ang mas malalim na problema. Ang sistemang pinapaboran ang labis na tubo kesa sa ating mga tao. Sa ilalim po ng Oil Deregulation Law na industriya sa langis, hinahayaan po ang tuwirang market forces na magdikta ng presyo. Sa realidad, mga kababayan, hindi ito malayang merkado. Ito ay kontrolado ng ilang dambuhalang mga kumpanya na kumikilos bilang kartel. At habang sila po ay kumikita ng bilyon-bilyon, tayong mga ordinaryong mga Pilipino ay nagtitipid sa pagkain, sa pamasahe, at sa kuryente. Ang deklarasyon po ng energy emergency ay nagiging kasangkapan, hindi para protektahan ang publiko, kundi para bigyang katwiran ang higit pang liberalisasyon, mas kaunting regulasyon, mas maraming insentibo sa mga pribado pong mga sektor, at mas maliit na pananagutan ng Estado mismo. Sa ganito pong kalakaran, ang gobyerno ay hindi tagapagtanggol nating mga mamamayan, kundi tagapamagitan ng interes ng malalaking mga negosyante. At huwag mo tayong magtaka kung ang mga tradisyonal na ekonomista ay may mga nakahandang paliwanag. Tataas ang presyo dahil sa global market, dahil sa supply ng shocks, dahil sa kung ano-ano pang technical ng mga dahilan. Ngunit, ang hindi nila sasabihin ay ang pinakapayak na katotohanan. May kakayahan ang Estado na kontrolin ang presyo, bawasan o tanggalin ang pahirap na uwi sa langis, at buwagin ang kapangyarihan ng kartel kung gugustuhin lamang ng gobyerno. Ngunit, hindi ito ginagawa. Bakit kaya? Dahil ang umiiral na polisiya ay hindi ho para sa interes nating mga mamamayan, hindi para sa interes ng nakararami. Kundi, ang National Energy Emergency ay hindi simpleng tugon sa krisis. Ito ay salamin ng mas malalim na krisis ng pamamahala. Isang gobyernong may pinipiling protektahan ang kita kesa sa atin sa kabuhayan. Isang sistemang matagal nang nagpapahirap sa mamamayan habang pinapayaman ang iilan. Kaya tama po mga kababayan ang ating pakiramdam. Tama ang pakiramdam ng marami. Tayo po ay nabudol. At sa gitna po ng tumitinding hirap, lalong lumilinaw ang ating panawagan. Hindi lang para sa murang langis, kundi para sa isang sistemang tunay na dapat nagsisilbi sa mga mamayan, tunay nagsisilbi sa tao, hindi para sa tubo. Kaya mga kababayan, ang panawagan natin dito, ang Oil Deregulation Law ay dapat alisin. Alisin din po ang mga value-added tax at lahat po ng mga taxes sa langis. Yan po ay malaking makakatulong sa ating mga mamamayan. Nabudol tayo.